Ngayong araw mga tol, silipin naman natin itong isa pang S version ng Yamaha Mio Aerox S. So ito yung matte black edition. So yung nakaraang vlog natin ay yung nasa tabi niya na premium white. So sa mga nagbabalak maglabas ng ganitong kulay, tapusin mo tong video na to, isa-isahin natin yung bawat detalye ng Aerox na to, no? Tapos alamin na rin natin yung specs and features at kung magkano na ba yung presyo nito ngayon. So kung malapit lang kayo sa location na to dito sa Nasugbu, Batangas at naghahanap kayo ng ganitong color o variant ng Yamaha Aerox 155S ABS, so punta lang kayo dito sa Neymar Yamaha Nasugbu branch beside ng Mang Inasal at ng BSC terminal o bus terminal. Unang-una sa looks nito, bali yung color nito ay matte black, talagang napaka-premium at elegant din ng datingan ng ganitong kulay. Lalo na dito sa Yamaha Mio Aerox 155S. So bali parehas lang sila ng graphic design ng premium white yung katabi niya. So bali dito sa gilid meron siyang Mio Aerox S tapos Yamaha, and meron din tayo dito sa part na to yung mga lines So talagang bumagay, napaka-premium. And pagdating naman dito sa part na to, meron tayong logo ng Yamaha, and then meron siyang 155 at VVA or variable valve actuation. And sa kabila mga tol, ganun din meron din tayong logo ng Yamaha, tapos meron ding 155 at yung VVA, and then yung pinaka background niya o yung color ng fairings natin dito ay matte black na yung finish. At ang maganda rito, may cut pa yung fairings niya dito na lalo talagang nagpaangas dito sa side profile niya. And dito naman sa part na to, meron siyang decals ng Yamaha. Tangki na ganda mga tol ng pagka matte black niya, kitang kita yung mga edges nito sa mga gilid, talagang napaka muscular ng datingan. Pagdating dito sa side profile niya, yan meron pa siyang pa letter X dyan, tapos meron siyang decals dito na Mio Aerox S. Then glossy yung finish ng pinaka background niya, And pagdating naman dito sa bandang likod sa side profile niya, meron tayong decals dito na liquid cooled, and ang ganda rin ng background niya, matte black na yung finish ng pairings natin dito. Yang kitang kita rin yung edge niya. So balik tayo dito sa front end niya mga tol, talagang napaka-sporty, napaka-aggressive, at the same time napaka-elegante ng datingan niya. So dito meron tayong kabitan ng mini visor dito, And pagdating naman dito sa middle part niya, all black lang yung makikita natin dito, matte finish yung paint niya, and dito sa part ng gitna na to, may texture siya na magaspang. And meron tayong logo dito ng Yamaha. And dito naman sa mismong headlamp niya mga tol, talagang napaka-aggressive ng looks, napaka-sporty. Meron siyang twin LED headlamp at talagang nagpaangas dito yung daytime running lights niya, And talagang napaka-sharp din ng design niya dito. Meron pa siyang pointed design dito sa pinakagitna. At ang nagustuhan ko talaga dito yung parang winglet niya, So nakaganda yan sa aerodynamics niya. Pagdating naman dito sa front fender natin, very stylish, napaka-sporty. And matte black din yung finish ng paint natin dito, tapos meron siyang decals dito ng ABS, and dito naman sa pinaka front niya meron tayong decals na Yamaha. At syempre meron din siyang decals dito sa mags niya na Aerox. Pagdating naman sa front suspension, naka-telescopic fork tayo, tapos meron pa siyang protector dyan para hindi masyadong talsikan ng buhangin or ng mga bato. So talagang napaka-goods niyan para magtagal din yung buhay ng pinaka-inner tube niya. Pagdating naman dito sa front brakes, naka-disc brake tayo dito with single piston caliper at equip ito ng anti-lock brake system. So para sa mga wala pang idea sa ABS, ay ito yung kapag nag-sudden braking tayo o yung biglaang preno, so hindi maglalak basta-basta yung brakes natin, So dahil dito mape-prevent yung pag-slide ng front wheel natin na pwedeng magresulta sa pagkasemplang. And pagdating naman sa gulong nito, may sukat itong 110/80 rim 14, and tubeless na rin yung ginamit dito. Pagdating naman mga tol, dito sa bandang likod meron tayong logo ng Yamaha dito sa ibabaw, And sa mismong taillight niya, so maliit lang yung design ng taillight niya dito, pero LED na yung ginamit dyan, kaya siguradong maliwanag din yan lalo na sa gabi. And sa signal lights, bulb type pa rin yung ginamit dito, And meron tayong ilaw sa plaka, tapos meron siyang reflector dito for added visibility na rin. And pagdating naman dito sa rear suspension natin, naka dual shock absorber tayo dito. And sa brakes naman, drum brake pa rin yung ginamit dito, Pagdating naman sa gulong, may sukat na 140/70 rim 14, and tubeless na rin yung ginamit na gulong dito. Tignan naman natin mga tol yung makina niya, So gumagamit ito ng 155cc engine displacement, liquid cooled, 4-stroke, single overhead cam, 4-valve, single cylinder, fuel injected engine. At equipped na rin ito ng Blue Core technology ng Yamaha. At meron naman itong max power output na 11.3 kW at 8,000 RPM, at max torque na 13.9 Nm at 6,500 RPM. At equipped na nga rin pala ito ng VVA o variable valve actuation, kung saan ma-maximize yung power output ng makina o yung performance. At the same time, napapanatili niya yung fuel efficiency niya. And speaking of fuel efficiency, kaya nitong umabot hanggang 45 km per liter. So not bad na rin para sa isang 155cc na makina.
At naka-SMG na rin ito mga tol, yung smart motor generator, kaya kapag in-start natin yung makina nito ay talagang napakatahimik lang, wala tayong maririnig na ingay ng starter. So dahil S version to mga tol, equip ito ng stop and start system. So ito yung kapag huminto tayo usually sa mga traffic light, automatic na mamatay yung makina nito. So habang nakahinto, hindi siya mag-aaksaya ng gasolina, then pihitin lang natin ang silinyador at aandar na ulit yung makina niya. So nakatulong din talaga to para mas tumipid pa sa gasolina tong Yamaha Mio Aerox S. And pagdating naman dito sa meter panel niya, naka fully digital meter panel na rin to mga tol, at equip na rin to ng Y-Connect kung saan pwede natin i-connect yung smartphone natin. And pagdating naman sa mga switch sa handlebar, meron tayo ditong switch ng stop and start system, yung hazard light switch niya at yung electric push start. Dito naman sa kabilaan, dito yung high and low beam, turn signals at yung busina. Tapos dito sa part na to, andito yung control natin sa meter panel natin. And ito nga pala mga tol, yung safety features ni Aerox. Meron siyang brake lock. So bali pipindutin lang natin dyan, maglalak na yung brake natin sa likod. At kapag i-release na natin, press lang natin yung brake lever, then marirelease na siya. So usually magagamit to sa mga incline na parking area. And dito naman sa susian niya, nakakiles na siya. Tapos sa tabi niya meron tayong button para sa fuel cap opener at yung seat opener natin. So bali pipindutin lang natin, magbubukas na yung upuan or yung fuel opener natin o yung fuel refiller. Speaking of fuel mga tol, dito nakapwesto yung fuel tank niya, tapos meron itong sukat na 5.5 liters fuel tank capacity. So talagang napaka-convenient niyan, hindi na natin kailangan bumaba ng motor para magpa-refill ng gas. And dito naman meron tayong utility box at meron na siyang power socket dito. So mga gamit natin yan pang charge ng mga mobile devices natin or ng smartphone. So kailangan lang natin bumili ng USB port para magamit natin, yung pang kotse. At talagang napaka-premium din ng seat design niya, na meron pa siyang mga stitches na color white na lalong nagpa-premium sa itsura niya. Tapos may naka-engrave pa dito na Aerox. And two-tone din yung upuan nito dahil dun sa mismong upuan ng rider, medyo magaspang, merong texture. And then yung upuan naman ng back rider natin ay makinis. And maganda rin yung ginamit na cushion dito. And sa ilalim naman ng upuan niya mga tol, ay meron tayong 24.5 liters under seat compartment. So kasya dito yung isang full face helmet at may space pa para sa ibang gamit tulad ng maliit na bag, ng wallet, ng jacket, etc. And dito nga pala nakapwesto yung battery niya. At usapang comfortability naman mga tol, talagang napaka-comfortabling sakyan ito dahil bukod sa naka-upright position tayo dito or relaxed riding position, so maganda rin yung tapakan niya dito ng rider. So pwede nating ilipat-lipat yung paa natin para naman hindi masyadong mangalay pagdating sa mahabang biyahe. And dito naman sa pillion footrest natin, talagang premium din ang design, malapad siya kaya hindi rin masyadong mangalay si OBR natin dito. And dahil liquid cooled siya mga tol, nandito yung radiator niya o yung cooling system natin. And pagdating naman sa muffler, talagang napaka-premium din ang design, all black lang siya. So medyo mahaba siya tapos talagang maganda rin yung ginamit na heat guard dito. Pagdating sa seat height nito mga tol, may sukat itong 790mm. So hindi siya ganun kataasan, sakto lang din to sa mga 5'5 or 5'4 na height. And sa ground clearance naman may sukat itong 145mm. And sa bigat naman may timbang itong 124 kg. At sa mga nagbabalak maglabas ng Yamaha Mio Aerox 155 SABS, ang SRP nito ngayon ay 146,500 pesos. At kung installment naman ang balak nyo, ang down payment para dito ay 14,900. And yan yung monthly amortization niya na 12 months hanggang 36 months. So dito lang yan mga tol sa Neymar Yamaha na Cebu branch, kaya sa mga malapit lang sa location na to at naghahanap kayo ng ganitong variant ng Yamaha Mio Aerox S ay pwede nyo itong puntahan dito, visit lang kayo dito sa showroom nila. Hanggang dito na lang muna mga tol para sa mga solid viewers natin dyan. Maraming salamat mga tol, and kung umabot ka sa part ng video na to at kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.